Tumayo ang lahat para sa panalangin. Amen. Magandang umaga sa inyo lahat. Alam ko na nananabig na kayo na matuto sa ating bagong panig. Ngunit bago tayo magsimula ay mahalaga na pakiayos ang kanay ng inuupuan at pakitingnan may basura sa inyong ilalim ng lamesa at upuan. At sinagay na lamang ito sa inyong bag. At mamaya pagkatapos ng ating klase ay itapon na lamang ito sa tamang basurahan. May liban ba sa ating klase ngayon? Kung buti naman, wala. Ipapakita lamang ito na masisipag kayo mag-aaral. Ngayon bago tayo magturo ay tayo magbabalik-aral tungkol sa ating nakaraan at italakay na salaysay. Ano nga ba ang salaysay? Jenny! Magaling! Ang salaysay ay isang uri ng paniwala na naglalayo magturo sa atin na sumundan sa ating sariling saloobin, karanasan na maaaring magbigay sa atin ng mas mapalawak at mapakasagana ang ating kaalaman sa ating pagsulat. Ito rin ang dahilan na nagbibigay sa atin ng impormasyon, naglalahat ng mga impormasyon na dapat natin matutunan o mabasa. Ilan naman ang bahagi ng salaysay at ano ito? Yes, Mariel? Magaling! Ito ay tatlo. Ito ay ang una ay ang panimula, gitna, at kas. Ito ay ang gabay na tumutulong na makabuo tayo ng malinaw na salaysay. Ito ang nagiging dahilan upang mas mapagsunod-sunod natin ang malawak at maayos ang ating mga sinusulat. Ano nga ba ang pinaka-mahirap na natin sa salaysay? Melody. Tumba, ito ay gitna dahil kinakailangan ito ng ebidensya na dapat may pagpapatunay sa ating isinusulat. Ito ang gitna rin ng salaysay ay dapat ay nananatili ang interes at hindi lamang na sulat ka lang ng sulat. Kinakailangan dito ng sabi ko nga kanina ng argumento o pagpapatunay na tama ang mga sinasabi. Magaling! Mabuti naman at hanggang ngayon ay naaalala niyo pa kung anong ating inalakay. Ngayon ay magtutungo naman tayo sa ating bagong aralin na inyong pinapalalikan. Ngunit bago yun, ito ang layunin. Maaari bang basahin ninyo? Naiintindihan ba ang layunin? Ngayon ay meron ang paunang gawain. Ito ay tinawag mong alamin mo, hanapin mo. Ngunit, papapakita muna kayo sa apat. Ito ang una, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Meron akong inilagay sa inyong mga lamesa na mga simbolo at maikling kwento. At hahanapin nyo doon ang simbolo at kailangan nyo tutuwagin nyo na ito ang magiging pamasayan. Ngayon ay meron lamang kayo 5 hanggang 6 na minuto at pumili kayo ng tinatawag na maglalahad o magpapaliwanag sa harapan ng inyong nakitang simbolo. Ngayon ay magsimula na kayo. Tapos na ba ang lahat? Dahil tapos na ang oras. Ngayon, unahin natin ang unang pangkat ng papaliwanag. Sumunod ang ikalawa at itatlo at dapat hanggang sa matapos. Magaling! Kahanap nyo ang simbolo at napailiwanag ito ng maayos. Alam niyo ba na ito ang isa sa mga kailangan ipaliwanag sa inyo at maintindihan nyo? Dahil ang simbolo ay napakahalaga nito at isa ito sa ating mga tatalakayin.
naririnig ba na ang may kwento ay isa o hanggang dalawa lamang ang kaluhan? Dahil hindi ito maaari na magbarami pa. At ang may kwento rin ay nagbibigay sa atin ng aral kung saan maaari natin itong magamit maging inspirasyon. At bilang rin dito ang pangyayari at suliranin at ang tagpuan. Ngayon ay may ipapanood ako sa inyong maikling kwento na pinamagatan na Saranggola. Ngunit bago natin ito simulan o bago i-play ang video ay kumuha kayo ng mga papel upang isulat ang mga mahalagang bagay na dapat na masagot nyo mamaya dahil mayroon akong mga katanungan. Saranggola like a Laging Pakito Nelson. Pakinggan niyo ang kwento ko. May isang lalaki, 8 taong gulang. Humiling siya sa kanyang ama ng isang puso. Anak, ibibigay ka ng buhay. Ngayon natapos na ang maikling kwento na aking pinanood sa inyo. Tutungo naman tayo sa mga katanungan. Ngayon ay tapos na ang maikling kwento na pinanood ko sa inyo. Dadako naman tayo sa mga tanong na sinabi ko nga sa inyo kanina nang itatanong ako. Mula saan ang kwento na inyong napanood? Angelica? Magaling, ito ay ang pag-asa at pag-ibig. Sapagkat dito ay nangangulugan dito, ang pinag-uusapan ay ang ama at ang anak na gusto niya na makita na okay at maayos at ang kalagayan ng kanyang anak. Ano naman ang makikita simbolo sa kwento? Shaquille? Tama, ito ay ang saranggola. Saranggola ay nagbibigay ng pag-asa. Ito ay nagpapakita ng pag-asa at pag-ibig sa magulang at sa anak. Ito ay ang ama na sinabi ko kanina na nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa kanyang anak na ayaw niyang maranasan. Gusto niya ito na lumaki na may tamang kaalaman at may tamang respeto kung saan man na dapat siya'y magkaroon lalo-lalo na sa gusto ng kanyang ama. Na siya'y maging hindi magastos, diba? Nakita niyo ba doon? Yung pinakaanak niya na gusto na kung ano kung nasa kaibigan niya o ang mga sinasabi sa kanya ay natutukso siya na gusto niya ganito, ganyan, diba? Ngayon ay ano pa ang makikita nyo na simbolo? And then, magaling. Ito ay ang tali. Tama ang lahat ng mga sinabi. Kaya bigyan ng tatlong palakpak ang bawat kasama. Ngayon ay mas ipapaliwanag ko sa inyo na mas maintindihan nyo kung ano nga ba ang dapat na matalakay, kung ano nga ba ang halaga ng simbolo. Ito ay kinakailangan ng simbolo kung papatiwalig dahil nagbibigay
ba na sa maikling kwento ay kinakailangan na may ugnay natin ito sa ating sarili, lipunan, at daigdig? Unahin na natin ang sarili. Ang kwento ay ibig salamin ng personal na karanasan ng mga pangarap at mga hapon. Ang mga takuhan at dali ng mga karanasan ay maaaring magsilbing inspirasyon at refleksyon ng inyong sariling buhay. Nauunawaan ba? Magaling kung gano'n. Ano nga ba ang may ugnay sa sarili? Gaela? Tama, ito yung pag-uugnay natin sa maikling kwento na ating binasa. Mula sa pinanood ko sa inyong maikling kwento. Ano ang inyong may inyong may ugnay sa inyong sarili? May nangyari na ba sa inyo na katulad sa kwento? Mariel? Magaling! Ito ay tulad ng sinabi na uugnay rin ito sa ating sarili. Dahil ang maikling kwento ay nagbibigay sa atin ng aral o mas namumulat ang ating mata sa katotohanan na dapat ay maging ganito tayo na maging marespeto tayo bago pa namuli ang lahat. Ang pangalawa naman ay may ugnay sa lipunan. Basa? Mula sa napanood kanina, ano nga ba ang pwedeng may ugnay sa lipunan? Mia? Magaling! Ito ay ang Mia? Magaling! Ito ay ang kahirapan. Dito ay ang kahirapan ng isang anak na dapat siya'y magtipid, na hindi dapat siya mainggit kung ano man o dahil man sa mayaman sila. Dahil hindi dito nasusukat, diba? Hindi dito nasusukat ang pagiging dahil hindi dito nasusukat ang pagiging mabait na anak. At dito ay magbibigyan natin ng may ugnay sa lipunan ang pagkakaisa na dapat sa pamilya. Na dapat ay mas maintindihan natin, di ba? Dahil ngayon ang nangyayari sa ating lipunan ay ang mga anak minsan ay nagiging suwain. Kaya dapat ay mas maganda na magbasa na lang muna kayo. May kwento na magbigyan kayo ng aral. Ngayon ay tumupo naman tayo sa iugnay sa pagiging. Pakibasa? Mula sa napanood kanina, ano naman ang may ugnay sa pagiging na inyong nakita kanina? Darwin? Magaling! Ganoon din. Tama ang sinabi. Sapagkat ang digdig ay may ugnay sa digdig ang may kwento ay ipapakita ng isang aral na dapat ay makalang natin lalo-lalo na sa mga magulang at mga anak. Dito ay dapat bigyan natin ng pansin ang ating kaisipan sa pagbibigan na dapat natin malaman. Dito ay tulad ng kahirapan, magulang, na dapat na mabigyan ng pansin ng mga anak at ng kung sino man. Pagkat ang pandaigdigan kwento, may kwento ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon ng bago ang ating pag-uugali o ang ating pakikisama sa ating mga magulang o sa kung ano man ang sinasabi ng maikling kwento. Ngayon ay dadako naman tayo sa isa pang gawain. Ito ay ang paggawa natin ng
wakas na kwento. Ito ang panuntong basa. Naiintindihan ba ang panuntong? Ngayon ay kumuha ng isang papel at isulat kung ano nga ba ang gusto mo na mag-ulit sa kwento, sa wakas ng kwento. Meron lamang kayong 5 hanggang 10 minuto. Narito ang pamantayan na dapat na masunod. Pakibasa? Naiintindihan ba ang pamantayan? Mabuti kung ganon. Ngayon ay magsimula na. Ngayon na tapos na ang oras, ay pakipasa sa harapan ng inyong mga papel. At ngayon ay meron tayong sasagutan tungkol ito sa ating mga tinalakay kanina. Basahin ang panuntong. Yan. Kumuha ng papel. At isulat na lamang sa papel ang titik na inyong kapihin. Sunod. Ngayon, tapos na ba ang lahat? Ipasa na sa harapan ng papel. Ngayon ay dadako naman tayo sa inyong takdang aralin na dapat ay may ipasa ito sa susunod na klase. Basahin yung panuntong. Isulat na lamang rin ito sa inyong notebook. Tapos na ba ang lahat? Ngayon ay maaari na kayong tumayo at tingnan ulit ang mga ilalim ng upuan at lamesa. Minutin ulit ang mga basura. Tapos na ba? Maraming salamat sa inyong partisipasyon. Alam ko na meron na naman kayong bagong natutunan na sana'y hindi ito mawala sa inyong isipan. Ngayon ay maaari na kayong umuwi. Maraming